Simulan ko na po, Mr. President, Yes, with my please. first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of all these projects. Well, wag daw po ang DPWH. What's your take on this? Hindi talaga. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao. Yung tiga doon, barangay 1, 2, 3. Sasabi, tiga namin yun. Wala naman kami nakitang ganito. Di isumbong nila. So that applies to anything. To all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyo yan na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. 2 things, sir. One,
this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi niyo rito? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko doon sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. At hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo? Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. I'm sure we will find a way. Mr. President, lately, napansin namin, kaming nag-over sa inyo, you have been personally gracing and announcing government efforts that provide immediate relief to Filipinos. Most recent of which, ito hong inanunsyo ninyong zero balance billing sa mga government hospitals, benting bigas for larger population, free or discounted fares sa public transport. Ito ho'y well received as expected. And it appears to be working in your favor dahil pataas po ang inyong mga numbers, trust and approval numbers. Ito ho ba'y paraan to win back people's trust and approval? Ito hong ginagawa ninyo? Hindi ganun ang approach na. We don't work according to surveys, not really. What we do is, is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, anong pwede natin gawin para mas maginhawa? Yung mga seniors na kailangan tulungan natin, o sige, bigyan natin ng diskwento dun sa mga tren. Tapos yung commuters, kasi araw-araw yan eh. So, anything that we can do to make things easier, kahit na hindi discount, yung digitalization nga sa PhilHealth para hindi ora-oradang nakapila ang tao para makapag-claim lamang. So, all of these things are being done because we have many big plans, malaking proyekto na ginagawa natin na it will take matagal pa yan, nasisimulan pa lang, matatagalan pa yan. Ngunit there are many things that we can do that affect people's lives and help people's lives, make it more easy, cheaper, easier, more convenient, save time, all of those things that are valuable to all of us. Pagka meron kami nakitang ginagawa, yun ang ginagawa namin. It's not really to try and do anything. The other thing is that hindi sapat yung aming pagbalita sa tao kung ano yung mga bagong serbisyo na nalaan na. Kaya ngayon, sinasabi namin, and it's important na nandoon ako because when the President goes, it highlights whatever that is. Like today, we started the Bayanihan Estero program, which is cleaning up the esteros. Ngayon, nandun ako, siyempre, lalabas sa news yan, lalabas sa dyaryo, alam ng tao na may ganun. So, they can volunteer, they can help in any way that they can, that kind of thing. Or, may pasyente wants to go to the hospital, ngayon, alam na nila, ngayon, dati hindi nila, paano ba yung PhilHealth na yan? Yes. Ano ba yung mga, ngayon, alam na nila, kaya hindi na sila mag-hesitate na pupunta. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term
Band-Aid o papogi. But hindi raw ho ito, they do not really provide meaningful improvement in people's lives. Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant siya. Maraming gamot yan medyo mahal pa. Libre na, hindi na siya pupunta na siya, itutuloy na niya. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Halimbawa ho yung sa bigas, halimbawa. Instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa, things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. Ang katotohanan, gamitin lang natin yung bigas bilang halimbawa. Yung 20 piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang dami munang kailangan ayusin. Kailangan bawasan yung smuggling. Kailangan isara yung mga warehouse na nag-hoarding. Kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers. Kailangan magbigay nga tayo ng tulong sa mga farmers. Kailangan natin maibigay yung CLOA para doon sa agrarian reform. Hindi pa nagawa nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon may kakayahan na tayo. But we're still heavily subsidizing the benting bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact, So, liliit pong subsidy in the coming it years? should come habang yung production natin gumaganda. Bababa ng bababa yan. Okay. But we got to naabot na natin yung punto na masabi natin, kaya na natin ito. We can afford it. We can afford the subsidy. And as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Ito, nabanggit natin yung zero balance billing kanina, itong benting bigas. Marami din ho kayo mga binanggit sa zona ninyo na pangako that you intend to do in the next 3 years of your term. Yeah. New classrooms, bulilit centers, all other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Yung mga ganong klase. Pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantusto sa mga proyekto? Because right now, 17.2 trillion, to many Filipinos, normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering. Nakakatakot. Yeah, but even if you look at the sari-sari store, isang maliit na negosyo, may utang din. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para palakihin ang negosyo, para pagandahin yung restaurant or sari-sari, whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang, trillion. As an absolute So, number. it's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan nyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa pinakamalaking asset natin, Pilipino, yung manggagawang Pilipino. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang magandang Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is contingent on how we are able to combat corruption? Nabanggit niyo kanina kasi, umuutang tayo at ninanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin yun, mapapababa utang ng Pilipinas. Dahan-dahan, mapapababa natin yan. Slowly, we'll bring it down. Kahapon ho, nag-anunsyo ang SSS na magkakaroon ng dagdag sa pensyon. Ang sabi po ng SSS, it will not necessitate additional contributions, but it will slightly shorten
the fund life of SSS. How will this work, sir? Well, that's fine. Because the SSS is growing anyway. Our population is growing. Our working population is growing. So yun ang bawi dun. It will continue to grow. In fact, in our estimation, SSS, in terms of its fund, is growing at such a rate that it will be bigger than GSIS soon.